mga puso sa ating pagsamba, sa ating pag-awit at sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Hello, mic sound check. Muli ho ating inanyayahan na ang ating mga kapatiran nasa labas na tayo magsipasok at sa ilang sandali ay magsisimula ho ang atin hong gawain ng pagsamba. Muli ho, ang mga nasa labas ay magsipasok na ho tayo. At alam ko na tayo ay nabusog sa masarap na, ano ba tawag dyan? Arroz caldo. Arroz caldo. Ayan. At meron pa at marami pa, no? Pwede pang bumalik muli mamaya ho pagkatapos ng ating worship service. So, salamat sa Panginoon sa ating mga kapatiran na nagpapamerienda. And again, ang ating BTS ministry, Break Time Snack Ministry, ay open. So kung gusto nyo ho na hindi ho kailangan laging ganyan. Kahit simpleng tinapay o anumang o biskwit na gusto nyo at willing kayo pamerienda ho. Or kung sasabihin, Brother Paul, hindi ko kaya mag-isa, pwede kayong mag-vault in. Pwede kayong humanap ng partner o tatlo kayo na magsama-sama para makapagpamilya kung talagang desire nyo. At please do sign up ho doon sa ating mga dates para ho alam ho natin at hindi rin magka-doble-doble. Ano ho? Well, maganda rin naman kung na-doble yung merienda, ano? Tayo ang makikinabang. Pero muli, para lang maiwasan ho yun, please sign up para makita nyo ho kung sino ho ang mga magpapamerienda sa petsa na iyon. So dumako ho tayo sa ating mga announcements before we go to our formal worship service. Una, muli ho, last Sunday, pumalya akong i-announce nung umaga na meron tayong mga Bible reading plans na available dahil dyan ho sa likuran. Pwede ho kayong kumuha. Merong 3 klase ho dyan. Merong 2 klaseng plano for the whole year to read the whole Bible. And then meron din naman for 6 months to read the whole New Testament. So, kung gusto nyong i-challenge ang inyong sarili sa disiplina ng pagbabasa ng salita ng Diyos, very much helpful ho ang Bible reading plan ho na ito. Pangalawa, marami tayong mga booklets and we would like to encourage that culture of reading, particularly reading good Christian literatures. So, meron ho dyan, i-promote ko ho by A.W. Pink, The Christian's Armor. At kung alam niyo ho, ito ay hango sa Ephesians chapter 6, yung whole armor of God na may kinalaman sa pakikipaglilabang espiritual ng mga mananampalataya. So marami hong kopya dyan, maliit lamang ho ito. Kung gusto nyo ring simulan ngayong taon, ang habit ng pagbabasa ay ito ho ay napakaganda. Christian's Armor. And lastly, last year, parang ang tagal na, no? Last year, nag-meeting ho tayo na nag-deficit ang atin hong missions giving. So gusto ko in-encourage ang bawat isa sa biyaya ng Panginoon. Ang ating tithes and offering, very good ho ang atin hong kalagayan. Hindi nag-deficit ang church. Sa kabila ng meron tayong malalaking project na ginawa, may mga bagay tayong binili, bumili tayo ng TV, nagpagawa tayo ng CR, hindi pa rin nag-deficit ang church. Purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Pero gusto kong i-challenge ang bawat isa,
pwede nating gawin. Napabayaan pala natin yung ating missions. At ang ating white envelope, so meron 3 envelope dyan. Ang white envelope po, particularly ay para ho sa mga misyon na atin hong sinusuportahan. At humihingi patuloy ng panalangin at nagpapasalamat din ho si Brother Joel Cristobal. Siya ho ngayon ay naggagamot dahil sa matinding kalagayan na I believe sa kanyang kidney. So sa loob ng 1.5 buwan, ang sabi niya sa akin ay 7 kilo na ang nawala sa kanya. So medyo matindi yung kalagayan niya health-wise. So pag-pray natin at kung magagawa nating maging blessing financially sa kanya ay napakaganda. Kung di ako nagkakamali ng tanda, sa kanyang sinabi na sa 2,000 kada linggo, 2,000 a week ang gamot na kanyang iniinom. So yun ho ay napakalaking bigat sa kanila financially. So pag-pray po natin yun. And then also dito sa ating church, February 25 ang ating hong Family Sunday. February ang ating I Love My Church month. And muli mga kapatid, markahan nyo na sa kalendaryo nyo, April 8, 9, and 10. Youth camp po yan. Youth camp. At ang ating church ang mag-host ng youth camp dyan ho sa Hisland Christian Retreat Center, dyan ho sa Balasing. At atin hong nire-request ang ating mga kapatiran, we need manpower para din naman ho yung ating mga young people ay mag-enjoy din doon sa camp. So kung magawa nating i-commit yung ating mga sarili sa bagay ho na yan, ay napakaganda. Lastly, at marami pa tayong ipopost na lang natin sa ating board, sisimulan ho ulit ang ensemble ministry. Ang music ministry ng pag-awit sa Panginoon. So kung kayo ho ay nagnanasa na tingin nyo kayo ay merong boses na pinagkaloob ng Diyos na kaaya-aya sa pag-awit, maging sa ibang tao, ay pwede ho yan at mag-schedule ho ng practices. And mula ho dyan, mula sa mga mag-join sa ensemble, faithful sa ensemble, meron ding manggagaling pang isang ministry na may kinalaman sa ating congregational singing. So wait for further announcements. Siguro maglalabas ng listahan dyan sa mga gustong sumali. And then i-schedule na lang, mag-uusap yung mga nasang sumali kung ano yung best time for practices ng ensemble. Yun ho, ang ating mga announcements. Tayo dadako sa ating pagsamba sa Panginoon at magkaroon sa atin ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. At aking gustong i-encourage din ang mga magulang na talagang bago pa man din magsimula ang gawain, bago pa kayo pumunta rito sa church, kausapin nyo na ang inyong mga anak kung paano dapat mag-behave sa loob ng bahay-sambahan ng Panginoon, lalo na kapag nangyayari na o numuusad na ang gawain ng pagsamba. Magkakaroon tayo ng personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po'y manalangin. O aming Amang Diyos, tunay ang iyong salita na ikaw ay Espiritu at lahat ng sasamba sa iyo ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. O Panginoon, tulungan mo kami. Kami ay punong-puno, O Diyos, ng mga alalahanin. Kami, O Diyos, ay ang aming atensyon ay hinahatak sa napakaraming mga direksyon. Napakadali sa amin, O Diyos, na physically nandito kami. Ngunit ang aming puso't isipan ay nakatuon sa ibang mga bagay at hindi sa iyo. O Diyos, tunay nga nawa na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Malayo sa amin, Panginoon, na panlabas lamang, kundi maging tunay ito ng pag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Nawa sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, at maging sa aming pagpapailalim sa otoridad ng iyong salita,
ng iyong katotohanan, ay lahat ng ito ay maging mabangong samyo ng pagsamba sa iyong harapan. O Diyos, saliksikin mo kami ngayon. Paalala mo sa amin na wala kaming pwedeng itago. Ultimong laman ng aming puso't isipan ay hayag sa iyong harapan. At Panginoon, anumang dumi na nasa amin, patawarin mo po kami. At Panginoon, bigyan mo kami ng lalo pang malalim na pangdidiri sa kasalanan. Una sa lahat, O Diyos, sa kasalanang nasa amin pa. Bigyan mo kami ng patuloy na sipag at kapangyarihan na labanan o patayin ng mga kasalanang nakatahan sa amin. At nawa, tunay nga, maialay namin ang aming mga sarili bilang instrumento ng katwiran para sa iyong kaluwalhatian. Ama, ikaw lamang ang maluwalhati sa gawaing ito. Kami nakikiusap, sa biyaya mo, ikaw po ang magligtas ng mga wala pa kay Kristo. Patuloy mong palaguin ang iyong mga mananampalataya. At lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain. Also peace and grace be with me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Also peace and grace be with me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power, making me God's dear child. Purging peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain. Also peace and grace will be with me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon all my sin and shame. Oh, magnify the
His name. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng mga talatang basihan sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos sa makapangyarihan, mahabagin at mapagmahal naming Diyos, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa kadakilaan mo, O Diyos, sa iyong pag-ibig na nagligtas sa amin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, Panginoon, purihin ka at sinasamba ka namin sa katotohanan ito. Maraming salamat, O Diyos, sa buong linggo, O Diyos, na pagpapala mo sa amin, O Diyos. Sa mga panahon, O Diyos, nandun ang iyong mga kamay na nag-iingat, gumagabay sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, hindi namin makalimutan magpasalamat sa iyo sa mga panahon na pinuspos mo kami ng kasaganahan, Panginoon. Hanggang sa mga panahon, O Diyos, ng kasalatan at kakulangan, Panginoon, nawa kami magpatuloy na nagsasamba at nagpupuri sa iyo. Kasama, O Diyos, sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, ang aming pag-aalay sa iyo. Nawa, O Diyos, likhahan mo kami ng puso na tunay ngang nagsasamba, nagpapasalamat at may tunay na kagalakan sa pagbibigay, Panginoon. Dahil nalalaman namin, O Diyos, na iniibig mo ang mga nagbibigay ng may kagalakan sa puso, Panginoon. Lord, ang may likom namin sa umagang ito, Panginoon, na mapagpalain mo, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, upang ang iyong kaharian, ang iyong ebanghelyo, O Diyos, ay maipalaganap pa sa dakong ito, Panginoon. At sa ikalalago pa ng iyong mga mananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo ang mga susunod pa naming mga gawain, ang mensaheng ibibigay, Panginoon, ang mga makikinig, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos. At higit sa lahat, O Diyos, magligtas ka po ng mga wala pa sa pananampalataya. Ikaw po ang mag-ingat, ikaw po ang magpala, Panginoon. Ikaw lang po ang mapuri sa buong umagang ito. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo. Ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Hesukristo. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig.
paglubog. Ngunit tininig ng Diyos ang aking pag-ibig, at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas ang lahat sa buhay ko, aking ihandog sa mga pagmahal, sakit umubos. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas taong makasalanan, manalig kay Jesus. Hanguin ka niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papayapain niya. Lapit na kay Jesus, pasakop ka. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas. Tayo po'y magsiteng lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya at kahabagan. Sa umagang pong ito, sa pagbasa ng kanyang mga salita mula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 22 hanggang 29. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ang mga sisidla ng puot na inihanda para sa pagkawasak? Hindi ba't ginawa niya ito upang ipakilala ang yaman ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidla ng awa, na noong una pa ay inihanda na niya para sa kaluwalhatian?
Hindi ba kabilang tayo sa kanyang mga tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil? Gaya ng sinabi niya sa aklat ni Hosea, tatawagin kong bayan ko ang dating hindi ko bayan, at minamahal ang dating hindi ko mahal. At sa mismong lugar kung saan sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang sinisigaw ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, ang kaunting nalabi lamang sa kanila ang maliligtas. Sapagkat mabilis at tiyak na igagawad ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Gaya ng sinabi ni Isaias noong una, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng mga anak, tayo sana'y naging tulad ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Pagpalain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo mag-isiupo. Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, and you might have guessed na tayo ho ay babalik sa ating serye ng pag-aaral sa Book of Romans na atin hong medyo matagal, halos isang buwan na natigil. Well, alam ho natin sa ngayon ay merong dalawang karamdaman na kinakatakutan ng marami. Ito'y kinakatakutan sapagkat wala pa itong eksaktong solusyon o gamot. And that is ang karamdaman ng cancer at ang karamdaman ng AIDS. Pero sa kabila ng walang gamot ang cancer at AIDS, meron pa rin tayong tinatawag na AIDS survivor or cancer survivor. Ibig sabihin, sa kabila ng dumating ang karamdaman na ito ay nagawan ng paraan sa pamamagitan ng ilang mga gamot, kaparaanan o procedures or mga medisina at mga supplements sa kanilang tinig ay nagapi nila ang karamdamang ito. Pero not necessarily gamot ang mga in-apply nila. Now, kung sa karamdaman ay mayroong pag-asa, pag ang isang tao ay patay na, as in, patay na. Wala nang tibok ang puso, wala nang hininga, at pagkatapos ng ilang oras, hindi ilang minuto, kundi ilang oras na siya'y patay na, masasabi natin na tanging himala na lamang ang kanyang pag-asa. Wala nang ibang pag-asa kung hindi himala. Kilos na lamang ng Diyos. At ngayong umagahong ito, nais kong ipakita sa atin mula sa salita ng Panginoon at pinapakita sa atin ni Apostol Pablo na tanging gawa lamang ng Diyos ang pag-asa ng mga taong patay sa kasalanan. Tanging ang mabiyayang paghirang or that electing grace of God, yun lamang ang pag-asa nating mga makasalanan. And that is our message this morning. God's electing grace is the only hope for salvation, both for the Jews and Gentiles. Ang mabiyayang paghirang, ang mabiyayang pagpili ng Diyos, ang tanging pag-asa ng mga makasalanang Hudyo at Hintil para sa kaligtasan. So the title is The Great Hope in God's Electing Grace. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong katotohanan sapagkat ang iyong katotohanan ang magpapalago sa amin. Ang iyong katotohanan ang magpapalaya sa amin. At ang iyong katotohanan din naman ang magliligtas. O Diyos, ikaw po na ang patuloy na kumilos. Tulungan, ingatan mo kami. At anumang mga maling kaisipan o kasalanan sa aming buhay, gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong salita upang ayusin, alisin, at dalhin kami sa pagsisisi. Lalo kami, Panginoon, na magkaroon ng dakilang pananaw patungkol sa katotohanan na ito ng ginawa mong kaligtasan o pagliligtas sa amin. At muli, O Diyos, sa iyo kami tumitingin, sapagkat hiwalay sa iyong gawa, ang patay sa kasalanan ay walang pag-asa.
Kaya Panginoon, mahabag ka at ikaw po nawa ang magligtas. Kahabagan mo ang iyong lingkod at nawa gamitin mong makapangyarihan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. As I've said, matagal ho tayong nabitin or nahinto, I should say, sa ating pag-aaral sa Book of Romans. At ang gagawin natin ngayong umaga, i-reviewin natin mula chapter 1. Huwag kayo mag-alala, general lamang dahil tatagal tayo hanggang mamayang hapon kung didetalyihin natin. From chapter 1 to chapter 3, Romans chapter 1, nakita natin ang dakilang pangangailangan sa Ebanghelyo. Nang sabi ni Apostol Pablo sa chapter 1 verse 16, ang Ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ngunit bakit ba kailangan ng kaligtasan? Kung naalala nyo ho, nung kasagsagan ng pandemic, meron tayong mga lugar na pinilahan at sa kahit na 3 oras tayo maghihintay, pumila pa rin tayo. At saan yun? Doon sa ano tawag doon? Sa bakuna. Bakit? Dahil yun lamang, nung time na yun lamang ang alam natin na paraan para makaiwas sa kinakatakutang virus na ito. Pero narito, alam natin kung gaano kadakila ang pangangailangan natin doon, kaya natin pinuntahan. At gayon din, pinakita ni Apostol Pablo ang dakilang pangangailangan natin sa Ebanghelyo sapagkat lang lahat ng tao ay makasalanan. Sa Romans chapter 3, verse 21 hanggang 25, pinakita ni Apostol Pablo, okay, makasalanan ng lahat, kailangan ng kaligtasan. Pinakita niya ang pagpaprovide ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang biyaya na ito na nakapagliligtas ay matatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And then pagkatapos naman nito, kung ang isang tao ay nanampalataya na kay Kristo, siya'y ligtas na. Siya'y Kristiyano na. Sa Romans chapter 6 and chapter 7, binigyan tayo ng pananaw kung ano ang buhay dapat. Ano ang buhay Kristiyano? Sa chapter 6, ang buhay Kristiyano ay buhay na nagpapagamit sa Panginoon. Siya'y malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan at siya ngayon ay alipin na ng Diyos at dapat maging instrumento ng katwiran. Pero pagdating sa chapter 7, pinakita pa rin ni Apostol Pablo ang realidad. Sa kabila na ang Kristiyano ay malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan, ang katotohanan ay may nakatahan pa rin kasalanan sa ating mga laman at patuloy pa rin tayong nakikipaglaban sa kasalanan. Sa kabila ng may mga pagkakataon na pumapalya, bumabagsak, nagkakasala ang Kristiyano, meron pa rin tayong pagtatagumpay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At sa chapter 8, pinakita ni Apostol Pablo ang dakila at napakagandang seguridad ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Anong ibig sabihin? Sigurado ang iyong kaligtasan, sigurado ang iyong muling pagkabuhay kung nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu. Pagdating sa verse 33 ng Romans chapter 8, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Sigurado, secured ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano sapagkat ang Diyos ang nagdeklara sa kanyang matuwid. Ang kataas-taas ho, ang pinakadakilang kahukuman ng Diyos ay sinabi na ikaw ay justified. Tapos na. Wala nang pwedeng umapila. Pagdating sa verse 34, may tanong pa ulit, rhetorical question, who is he that condemneth? Sino ang pwedeng mag-condemn sa iyo? Sino ang pwedeng magdala sa iyo sa lugar ng parusa? Ang sagot dyan ay wala. Bakit wala? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So muli, ang seguridad ng ating kaligtasan, the security of our salvation ay nakatungtong hindi sa faithfulness natin, kundi dahil tapat at sapat at perpekto ang ginawa ng Diyos na pagliligtas at nakabase ito sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. Pagdating sa Romans chapter 9,
Okay? Romans 1-8, ang mga sumampalataya ay may napakagandang kaligtasan. Pagdating sa Romans chapter 9, teka muna, paano naman yung piniling bayan ng Diyos? Paano naman ang mga Hudyo na pinangakuan ng Diyos? Paano naman ang mga Hudyo na kung saan nag-establish ang Diyos ng tipan, ng covenant sa kanila? Well, bakit ganoon? Nireject nila ang Mesiyas. Ang tanong ni Apostol Pablo ay ito, verse 6 ng Romans chapter 9, not as though the word of God hath taken none effect. Ina-assume ni Apostol Pablo na baka mamaya ay merong nag-iisip, okay? Di walang kwenta ang pangako ng Diyos. Nasira ang tipan ng Panginoon. Nawalan ng epekto ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, no. No. At ang sagot niya ay ito, for they are not all Israel which are of Israel. I hope naalala niyo ho. At ang buong pag-aaral natin ng Romans chapter 9 ay nakatungtong dito kung saan pinapakita ni Apostol Pablo anong ibig sabihin nito at pruweba na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang dinisenyo ng Diyos na kaligtasan ay hindi pumalya at hindi papalya. Narito ang mahalagang tandaan natin, hindi lahat ng physical Israel ay spiritual Israel. Anong ibig sabihin? Hindi lahat ng descendants o lahi ni Abraham ay mga tunay ngang tao ng Diyos. Hindi sila mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Well, kung hindi lahat ng physical na Hudyo ay bayan ng Panginoon o tao ng Panginoon, sino sila? Sino yung spiritual Israel? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9 verse 8, una, ito ay yung mga ipinangako. Romans chapter 9 verse 8 ang sabi, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Malinaw? Hindi basta nakaduktong sa laman kay Abraham, anak na ng Diyos. Sino daw yun? But the children of the promise are counted for the seed. Una, ito'y nakatungtong sa pangako ng Diyos at hindi lang yun, verse 10, Romans 9, and not only this. Hindi lang daw yun ang basihan at nagbigay ng halimbawa si Pablo, but when Rebekah also conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born. Sino yung children? Si Esau and si Jacob. Hindi pa daw sila pinapanganak, neither having done any good or evil. Wala pa silang ginagawang mabuti o masama. Hindi nakabase sa gagawin o ginawa ng mga batang ito. Bakit daw? That the purpose of God according to election might stand. So ang bayan ng Diyos, ang spiritual Israel, ang mga tunay na tao ng Diyos, ay una, nakabase sa pangako. Pangalawa, nakatungtong sa pagpili ng Panginoon. According to the purpose of God, according to election might stand. Not of works, but of Him that calleth. Sa Kanya na tumatawag. Ang punto ni Apostol Pablo, makikita natin, verse number 9 o verse number 8, nakatungtong sa pangako ng Diyos. Verse number 11, nakatungtong sa pagtawag, sa paghihirang ng Diyos. Sa madaling salita, ang Israel ng Panginoon, ang tunay na mga tao ng Diyos, ay galing sa Diyos. Now, inassume ni Apostol Pablo, magkakaroon ng reaksyon. Teka muna, parang unfair yata. Ang sabi sa Romans chapter 9 verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Inassume ni Pablo na maaaring merong mag-react, pambihira. Pinili ng Diyos si Jacob at hindi si Esau, unfair. At ang sabi ng salita ng Panginoon, no, hindi yun unfair. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ang ibig sabihin ng Panginoon, akong bahala. Kung merong 10 pulubi at binigyan mo ng limos yung 3, unfair ka ba doon sa 7?
Wala namang obligasyon. Kung merong 100 bibitayin at tumawag ang presidente at pumili siya ng 5 na yung 5 ay hindi tinuloy ang bitay, hindi lang basta hindi tinuloy ang bitay, pinalaya pa, hindi lang basta pinalaya, pinatira pa sa Malacanang. Unfair ba siya doon sa 75 na tinuloy ang bitay? Hindi. At ang prerogative, ang desisyon ay nasa Diyos. Pinapakita rito ang kadakilaan ng Panginoon, ang kasoberanahan ng Diyos sa bagay na ito. So He is not unrighteous. Now muli, nag-assume ng another reaction si Apostol Pablo sa verse number 19. Kung ganyang kasoberano ang Diyos, at nabanggit niya yung pagpapatigas ng puso, kung ganyang kasoberano ang Diyos, ang sabi niya sa verse 19, Thou wilt say then unto me, why that he yet find fault for what resisted his will? Ganun pala, depende para sa kalooban ng Diyos. Bakit niya tayo hahatulan? Siya naman pala. At dito, nabubulunan ang marami pagdating sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Na sa tingin nila, well, kung ang Diyos ang magpipili kung sinong maliligtas o hindi, edi, paano niya pahahatulan? Wala siyang ground para hatulan ang mga hindi niya pinili. Siya pala ang pumili eh. Anong sagot ng salita ng Panginoon sa verse number 20? Sa verse 20, sabi ni Apostol Pablo, Nay, ibig sabihin, no, but, O man, who art thou that repliest against God? Sana makita ho natin dito, mga kapatid, ang paulit-ulit na ibinabangga sa atin ni Apostol Pablo ay kung gaano kataas ang Diyos at gaano kababa ang tao. Dahil sa maraming teolohiya sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay mababa. Ang Diyos ay nakadepende sa tao. Ang Diyos ay nakaasa sa tao. May mga nagtuturo na ang Diyos ay parang bata na walang magawa sa langit, liban na lang na kumilos, humingi, manalangin ang tao. Hindi ko maalala kung sinong charismatic teacher, word for word, sinabi niya, walang kayang gawin ng Diyos liban na mag-pray ang tao. Pero narito ang pinapakita ni Apostol Pablo, sino kang tao para questionin ng Diyos? What if, sabi ni Apostol Pablo, sa verse 21, hath not the potter, or balikan natin para sa verse number 20, who art thou that repliest against God, shall not the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Yung bang gumawa ay walang karapatang sabihin doon, o yung bang ginawa ay may karapatang magreklamo sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Ang sagot, wala. Hath not the potter power over the clay, of the same lump make one vessel unto honor and the other to dishonor? Wala bang karapatan yung mamamayok? Wala bang kapangyarihan yung mamamayok na gawin niya mula sa parehong putik ng taong makasalanan, gagawa siya ng palayok na sisidlan ng mga napakagandang mga bagay at palayok na sisidlan ng mga dumi? Ang sagot, meron. Nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan at nasa Diyos ang lahat ng karapatan. Ang verse 22 ay nagtanong, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endure with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Ang tanong nga ito, paano kung gusto ng Diyos ipakita yung kanyang puot? Paano kung gusto ng Diyos ipakita yung kanyang galit? At mga kapatid, bata pa ako nung nangyari yun at wala pa akong masyadong alam. Pero naalala ko ho, nung si Erap ang presidente, pinakita niya yung galit niya sa Abu Sayyaf. Alala niyo yan? At pumalakpak ang marami. Na kapag ang isang namumuno ay nagpakita ng galit sa dapat lang, ito ay napakagandang bagay.
At kung ang Diyos ay ipapakita niya ang kanyang puot, at ipapakita niya ang kanyang galit, ang kanyang hatol, at ibubulit niya sa impyerno ang mga taong dapat lang. Ito'y kaluwalhatian pa rin sa kanyang pangalan. So gusto ko makita ho natin at mapaalalahanan tayo, ang Diyos ay hindi lamang naluluwalhati sa pagliligtas, siya ay naluluwalhati rin sa pagpaparusa sa kasalanan. Verse number 23, and that He might make known the riches of His glory. Hindi lamang niya gusto ipakita ang kanyang puot, kundi gusto niya rin ipakita ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Paano niya ipapakita ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian? Ang sabi sa verse 23, kanino daw? On the vessels of mercy. May mga sisidlan na paglalagyan ng puot ng Diyos at mayroong mga sisidlan na paglalagyan niya ng kanyang kahabagan. At ito, mga sisidlan na pinaglagyan ng kahabagan ng Panginoon is prepared, prepared unto glory. Bago pa man din ay inihanda na ng Diyos para sa kaluwalhatian. Sino yun? Sino yun? Verse 24. Even us. Sino yung us? Whom He hath called. Yung mga tinawag. Sino yun? Not of the Jews only, but also of the Gentiles. Dito tayo natapos last year sa verse 24. At ang punto ko, kaya tayo bumalik dito sa verse number 6, kung babalik tayo sa Romans chapter 9 verse 6, for they are not all Israel which are of Israel. So muli, may dalawang Israel, may totoong Israel, spiritual. Mga tunay na tao ng Diyos. May physical na Israel, hindi sila lahat ay sa Panginoon. Ang tanong, sino? Sino yung totoong Israel? Sino yung totoong mga tao ng Diyos? Ay yung kanyang mga tinawag, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Sino yun? Yung mga pinili ng Diyos na pagsidlan ng kanyang kahabagan. Now, didiretso tayo. Who are these God's people na pinangakuan ng Diyos, na soberano niyang pinili at pinaglagyan niya ng kahabagan na hinihanda niya nung una pa man din? Ang walang iba yun kung hindi ang mga pinili, hinirang ng Diyos, tinawag ng Panginoon, hindi lamang sa mga Hudyo, kung hindi sa mga Hentil. Muli, ang verse 24 para sa akin ay napakahalaga at napakalinaw sapagkat napakaraming mga nagtuturo na sinasabi nila, ang Romans chapter 9 sa mga Hudyo lang yan. Ang Romans chapter 9 sa mga Hudyo lang yan. Napakalinaw ng verse number 24 na ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil din naman. Dating tayo sa verse number 25, Romans chapter 9. As He saith also in, sa King James, ang nakalagay diyan, Aussie, hindi yan Australiano, Aussie, that's, again, basa natin sa Tagalog, patungkol yan kay Hosea. I will call them my people, which are not my people, and her beloved, which was not beloved. Again, Aussie is Hosea, at ito'y quotation from Hosea chapter 2 verse 23. Ang sabi sa Hosea 2:23, I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her, and that had not obtained mercy, and I will say to them which are not my people, thou art my people, and they shall say, thou art my God. So yung mga hindi tao ng Diyos, sasabihin ng Diyos, kayo'y tao ko. Muli, napakahalagang i-identify. Balik tayo sa Romans chapter 9 verse 25. Napakahalagang i-identify yung pronoun. Basahin natin muli ang Romans 9:25. As He had said, He saith also in Hosea, I will call them my people, which are not my people. At sa history ng Biblia, meron lamang iisang grupo ng mga tao na tinatawag na my people. Sino yun? Mga Hudyo. Israel. At merong grupo ng mga tao na hindi sa Diyos. Sino yun? Mga Hentil. At ang sabi dito ng Panginoon, yun daw mga hindi niya tao ay tatawagin niyang mga tao niya.
yung mga hindi niya tao, itong mga hentil, ay tatawagin ng Diyos na tao niya muli. This is shocking. Ito'y nakagigimbal. Kumbaga, sa termino ngayon, pag narinig ito ng Hudyo nung time na yon, mind blown. Walang pagkakalagyan sa isip nila. No, no, no. Dahil ang mga Hudyo hindi pwedeng kumain kasama ng mga hintil. Hindi sila pwedeng sumama sa mga hintil. Pero meron nangyari. Puntahan natin sa Ephesians chapter 2 verse 11. May nangyari sa mga hintil. May nangyari. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesus, mga Kristiyanong hintil, ang sabi niya, wherefore remember, tandaan nyo, alalahanin nyo, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world. What a hopeless case. No hope, no Christ, without God in the world. Yun ang kalagayan ng mga hintil. Yun tayo. Yun tayo. Pero salamat sa Diyos, verse 13 ang sabi, but now in Christ Jesus, not in the Baptist religion or any religion, but in Christ Jesus, ye Gentiles na walang hope, walang God, walang Christ, walang Mesias, but now in Christ Jesus, ye who were sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Itong mga hindi tao ng Diyos, itong mga malayo, walang kinalaman, hindi bahagi sa pangako, ngayon ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pagdating sa verse 14, for He is our peace. He is our peace. Our peace with God is found in a person. Not in a religion, not in a ritual, not in our performance. Ang kapayapaan natin sa Diyos ay masusumpungan kay Jesus. Hindi sa organisasyon. Hindi sa performance natin o pagsunod. For He is our peace, who hath made both one. He made both Jews and Gentiles one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. So narito, nagkaroon lamang ng katuparan ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hentil, Hudyo. At yung mga dating malayo, hindi tao ng Diyos, tinawag niya na maging tao niya. At paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So that them, dun sa Romans chapter 9, verse number 25, at doon sa Hosea, na sinabi ng Panginoon na isang propesiya ay tumutukoy sa mga hentil, na ngayon daw ay na tao na ng Panginoon. At paano nangyari yun? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sino yung mga yun? Yung tinawag ng Diyos. Sino pa? Sila yung mga pinili ng Panginoon. Pagdating sa verse number 26 ng Romans chapter 9, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Muli, itong propesiyang ito ay mula sa Hosea chapter 1 verses 9 and 10. Kung alam niyo ang kwento ni Hosea,
isang graphic illustration si Hosea ng relasyon ng Diyos at Israel. Alam niyo ang kwento ni Hosea? Si Hosea ay propeta na inutusan ng Diyos. Hosea, kumuha ka ng asawa. At ang kunin mong asawa ay yung prostitute na yun, si Gomer. Inutusan ng Diyos ang isang propeta na mag-asawa ng isang prostitute. At anong nangyari? Kinuha ni Hosea si Gomer, pinakasalan niya. Ano nangyari all throughout the history si Gomer ay pabalik-balik sa prostitution. Bumalik siya sa prostitution, kinuha ulit siya ni Hosea. Bumalik siya sa prostitution, kinuha ulit siya ni Hosea. Yun ay larawan ng relasyon ng Diyos at Israel. Ang Israel ay pabalik-balik sa mga Diyos-Diyosan. Pero kinukuha pa rin sila ng Diyos. Pero may nangyari. Sa isang pagkuha ni Hosea kay Gomer, buntis si Hosea. Si Gomer, hindi si Hosea. Buntis si Gomer. Kaya ang sabi sa verse number 9, Hosea chapter 1 verse 9, Then said God, nung nanganak si Gomer, call yung anak, call his name Luami. Anong ibig sabihin ng Luami? For ye are not my people. Hosea, yung magiging anak ni Gomer, ang itatawag mo, hindi kita lahi. Hindi ka akin. Woo! Ano ang nangyari? Yet, verse 10, Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. Paano mangyayari ito? Paano ang mangyayari ng Israel na ilang beses nagre-rebelde, pabalik-balik sa idolatry, nagre-rebelde laban sa Panginoon? At ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tao, ayoko na sa inyo. Paano pa rin mangyayari na ang Israel ay magiging napakadami, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan? Ang fulfillment nito, sang-ayon kay Apostol Pablo, ay ang mga tunay na Israel na kasama ang mga hentil. Nakuha niyo ho? Nasusundan ho ba natin? Sa kabila ng pagtalikod ng Israel, bayan sa Panginoon, madami pa rin ang Israel na tunay na tao ng Diyos. At ang katuparan nito ay walang iba kung hindi ang mga hentil. Balik tayo sa Romans 9:26, makita natin, and it shall come to pass. Dito mangyayari. Ganito matutupad. Ano yung matupad? That in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Yung mga hindi tao ng Diyos, tinawag ng mga anak ng Diyos. O mga kapatid, sabi ni Juan, pagmasdan mo, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Hindi lang basta tao ng Diyos, kundi mga anak ng buhay na Diyos. We can see here that the salvation of the Gentiles was not an afterthought nor a salvage of a failed plan ng isang open God. Na may mga salita doon na kung kayo pamilyar sa theology o sa mga merong theology out there, ang tawag ay open theism, na ang Diyos ay open. That is, hindi alam ng Diyos ang mangyayari. So ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas at nagulat siya, ay tinanggihan ng mga Hudyo. Well, kaysa masayang, parang ganito, nagluto ka para sa iyong mga anak, ayaw ng anak mo, well, kaysa masayang, ibigay natin sa kapitbahay. May mga theologians na yun ang tingin sa Panginoon. Mga kapatid, malinaw, mula sa propesiya ni Hosea, na sa plano ng Diyos, kasama na nung una pa man din ang mga hentil.
hindi siya nagulat. Everything was according to God's plan. Sang-ayon sa kanyang dinisenyo, sang-ayon sa kanyang itinakda, sang-ayon sa plano muli, walang plan B ang Diyos. Pag dinakda niya, pinlano niya, dinisenyo niya, mangyayari. Ito ang ating soberanong Diyos. Pagdating sa verse number 27, Romans chapter 9, ang sabi, Isaiah also cried concerning Israel. So pinakita ni Pablo, nasa ng mga nasa ng mga hentil, sang-ayon sa hula ng salita ng Diyos mula pa sa lumang tipan, bahagi na ang mga hentil, papasok ang mga hentil. Pagdating sa verse 27, binaling naman ni Pablo yung kanyang paningin sa mga physical Jew or physical Israel. Isaiah also cried concerning Israel, and that is pertaining to physical Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. A remnant shall be saved. Sana makita niyo ho, mula sa kaunti, dahil tumalikod sa Diyos, dumami. Paano dumami? Dahil kasama ang mga hentil. At ngayon naman, sa Romans chapter 9 verse 27, mula sa marami, though the children of Israel be the sand of the sea, pertaining to the physical Israel, kakaunti. Kakaunti. Though the number of children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Israel have rejected her Messiah. Tinanggihan ng Israel ang kanilang tagapagligtas, ang Mesiyas na ibinigay ng Panginoon. Pero merong ilang sasampalataya, merong ilang maliligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, remnant. Meron lang malalabi, meron lang matitira. Now, sa panahon natin ngayon, sasabihin ng ilan, now, Apostol Pablo, masyado ka namang pessimistic. Bakit remnant lang? Name it. Claim it. Bakit kaunti lang ang sinasabi mo? Ikaw naman, Apostol Pablo, pag sinabi mo konti lang talaga mangyayari. Sabihin mo madami. Oh, anumang pronouncement natin hindi magbabago ng disenyo at tinakda ng Panginoon. Ang mangyayari ay yung kalooban ng Diyos. But Paul is clear, out of the so many Jews, mula sa napakaraming mga Hudyo, only a remnant will be saved. Only a remnant will believe. Bakit daw? Verse 28, for he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Translation, gagawin ng Diyos yung plano niya. Isa sa katuparan ng Panginoon yung itinakda niya. Mangyayari ang dinisenyo ng Panginoon. Sa ESV, ang translation ng Romans chapter 9 verse 28, for the Lord will carry out His sentence upon the earth fully and without delay. Bakit mula sa kaunti dumami at nakasama ang mga hentil? At bakit naman mula sa napakaraming mga Hudyo, remnant lang, kakaunti lang ang maliligtas, sapagkat gagawin ng Diyos ang kanyang tinakda. Hindi aksidente. For the Lord will carry out His sentence. God is perfectly accomplishing His decree. Yun ang ating Panginoon. Siya ay Diyos na soberano, maging sa kaligtasan at hindi kaligtasan ng kanyang piniling bayan. Sa verse 29, dito tayo matatapos. And as Isaiah said before, sinabi daw ni Isaiah, again, Paul is quoting Isaiah, except the Lord of Sabaoth, or the Lord of hosts, had left us a seed, we had been as Sodoma and been made like unto Gomorrah. Hindi ko pinlano, last Sunday, na pag-aralan natin sa Sunday School, nangyari sa Sodoma at Gomorrah. At ang sabi ni Apostol Pablo, quoting Isaiah, liban na lang na nagtira ang Diyos. Okay?
unless the Lord, except the Lord of hosts, had left us a seed. Ang Diyos ang nagbukod, ang Diyos ang nagtabi, ang Diyos ang nagtira, ang Diyos ang pumili. Ang sabi ni Isaiah at inuulit ni Pablo, matutulad tayo sa Sodom at Gomora na ano? Wala na. Wala na. Sa Romans chapter 11 verse 4 ang sabi, but what saith the answer of God unto him? Nung nagreklamo si Elijah sa Panginoon, Lord, wala na ang mga, pinatay nila yung mga propeta, at ako na lang ang natitira, pinapersecute nila ako, gusto nila akong patayin. At ang sabi ng Diyos kay Elijah ito, but what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Nagtira ako, nagreserve ako para sa aking sarili. At liban na lang na ang Diyos ay pumili para sa kanyang sarili, it will be a total wipeout. Sabihin ko sa ganitong kaparaanan, liban na pumili ang Diyos, walang maliligtas. Walang isamang Hudyo ang maliligtas kung hindi pumili ang Diyos. Kung hindi nagtira ang Diyos para sa kanyang sarili. Now, listen, mabilis. Kung ang mga Hudyo na binigyan ng salita ng Diyos, kung ang mga Hudyo na nasa kanila ang mga kautusan ng Diyos, kung ang mga Hudyo na nasa kanila ang paglilingkod sa Diyos sa templo, kung ang mga Hudyo na nakakita ng mga himala ng Diyos, kung ang mga Hudyo na nakakita ng mga himala ni Kristo, hindi maliligtas libang pinili sila ng Panginoon. Anong pag-asa ng hintil? Na pagano? May pag-asa? Wala. Muli, babalik tayo sa katotohanan na ang pag-asa ng ating kaligtasan ay nakabase sa mabiyayang pagpili ng Panginoon. So kung tayo ay mananampalataya ngayon, magpuri tayo sa Diyos. O Panginoon, hindi ako. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo mas marunong. Hindi tayo mas magaling. Hindi tayo mas mabuti. Hindi tayo mas malinis. Pero pinili ng Diyos na paglagyan tayo ng kahabagan. Ito ay sang-ayon sa desisyon ng Panginoon. Nawa, makita natin sa ating kaligtasan na ang sentro at nasa tugatog nito ay walang iba kung hindi ang ating Diyos na soberano. At nawa magkaroon tayo ng comfort na kung sakali man, muli, na paulit-ulit tayo sa katotohanan ito sapagkat lahat tayo ay tila baga may mga kamag-anak na tila baga imposible. Tanong nyo yung mga Kristiyano ng panahon ni Apostol Pablo, sasabihin nila, ay, yung si Saulo, si Pablo, imposibleng ligtas na nga, ayaw pa nilang maniwala eh. O mga kapatid, mga kaibigan, naroon ang ating pag-asa. Ang pag-asa ng bawat paghayo. Okay, listen. Meron tayong mga gospel tracts. Nagsishare tayo ng gospel. Ang pag-asa ng bawat gospel tract. Ang pag-asa ng bawat pagsusoul winning. Ang pag-asa ng bawat evangelism. Ang pag-asa ng bawat misyon. Ay dahil may pinili ang Diyos. Dahil kung wala, Sodom at Gomora. Kung wala. Therefore, ang katotohanan na ang Diyos ay pumili ay hindi dapat pangpatay ng alab ng evangelism, kundi ito lamang ang pag-asa ng evangelism. Kung walang pinili ang Diyos, tama na, uwian na. Walang mangyayari. Pero dahil tunay na may pinili ang Diyos, sinabi ni Pablo sa, I believe, sa 2 Timothy, sana naalala ko ng tama yung verse, 2 Timothy, I endure all things for the elect's sake that they may obtain also glory or salvation. 2 Timothy chapter 2, I believe sa verse 10, ang sabi niya, therefore I endure all things
for the elect's sake. Bakit siya nagbabata? Paano nangyari nagpatuloy si Pablo sa kabila ng maraming pagkakulong, binato, hinampas, nagpalutang-lutang siya sa dagat? Kasi alam niya may mga pinili ang Diyos. That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Oo mga kapatid, salamat sa Diyos sa church na ito at napakadalang. Siguro sa buong Santa Maria, magugulat ako kung mayroon 3 church na nangangaral ng paghihirang ng Panginoon kagaya nito. Napagkat napakinggan ko mismo sa bibig ng isang mangangaral doon sa Amerika, ang sabi niya, ang ganitong doktrina ay pumapatay ng soul winning. Mga kapatid, kitang-kita natin sa salita ng Diyos, ito lang ang pag-asa ng soul winning. Kaya kung meron dapat masigasig, tayo yun. Kaya meron dapat pag-asa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa pag-iimbita ng mga mahal sa buhay, tayo yun. Dahil ang Diyos ay humirang at hindi siya papalya na iligtas ang mga kanya. At yun ang ating pag-asa. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa pag-asa ng paghahayag ng Ebanghelyo. At ang pag-asa ay hindi ang husay namin. Ang pag-asa ay hindi ang lambot ng puso ng tao. Ang pag-asa ay galing sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan, soberano, at humirang. Salamat, O Diyos, at nasa iyo ang aming pag-asa. At ito'y tunay, ito'y sigurado. Kaya bigyan mo kami ng lalong tapang. Bigyan mo kami ng lalong kasigasigan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming katamaran. At Lord, nawa ito'y lalong magligay sabi ng init, ng pagnanasa, ng tapang at kasigasigan na ihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat ikaw ay humirang. Purihin ang iyong pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat, tawidin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest our angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with the soundless ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, the world victorious, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song.
pong pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga nakasama online. Again, I would like to encourage everyone na pagdating natin sa bahay, balikan natin ang mga salita ng Diyos at katotohanan ng Panginoon at pagbulay-bulayan. At ito'y magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At nawa, sa ating paghiwa-hiwalay, patuloy tayong maging mabuting patotoo sa mga nasa labas upang mapuri ang pangalan ng ating Panginoon. Sa naman tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. At nawa, sa ating paghiwa-hiwalay, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran, alang-alang sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Magandang tanghali po, dito natatapos ang ating gawain ng pagsamba. Mabilis na announcement lamang po, ang ating kapatid na Sister Marilyn, alam natin yung kanilang pangangailangan. At sa biyaya ng Diyos, I was told a very good news na napakaganda ng epekto ng dialysis kay Sister Marilyn. Purihin ang Panginoon. Sa sobrang ganda ng epekto, ang sipag niyang magluto. Okay? At dahil diyan, meron hong mga available na ulam. Kung wala pa kayong ulam sa bahay, hindi nyo kailangan mag-alala. Punta lang kayo kay Sister Marilyn. Kung wala kayong dalang ulam dito kayo kain sa church, huwag kayong mag-alala. Bili kayo kay Sister Marilyn. At yun ho ay makakatulong sa kanila. Yun lamang po. God bless. Muli, may mga booklets tayo dyan. Napakaganda. The Christian Armor. Kuho kayo at babasa ko natin. God bless po. And mga gospel tracts. May pag-asa ang gospel tracts. Amen? Pamigay natin. God bless po. Magandang tanghali.